Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 471 hanggang 510. Kabanata 471. Tugon naman ni Thea. Niyakap niya pabalik si James at yamakap sa mga braso nito. Ang pag-iisip ni James ay tumatakbo sa 1,000 kilometro bawat oras. Itinapon niya ang mga ito at sinimulan siyang halikan. Nabigla si Thea sa pagkabigla habang tinutulak siya palayo. Dinilaan ni James ang kanyang mga labi habang nakangiti ng kasiya siya. Gusto niyang makasama ang kanyang magandang asawa, ngunit matapos itong mapag-isipan, nagpasya siyang maghintay hanggang matapos ang araw ng kanilang kasal. Mas maganda kung naayos na ang lahat noon. Wala yon, good night. Ngumisi si James na parang schoolboy in love. Isang halik ay sapat na para sa kanya sa ngayon. Napapikit siya habang nakayakap kay Thea. Namula si Thea. Hindi niya maiwasang mapangiti ng masayang pinagmamasdan ang napakagandang lalaking ito na natutulog sa tabi niya. Tumahimik ang gabi. Kinaumagahan, hapon na nagising si James. Nasa bahay niya sina Lex, Howard, John, at Benjamin. Maliban sa kanila, wala sa iba pang miyembro ng pamilyang Callahan ang nagpakita. Nang lumabas si James mula sa kanyang makulit, mabilis siyang nagising matapos silang makita sa kanyang bahay. Lolo, Tito, magandang umaga. Lumingon si Lex at hinarap siya, James. Agad na hinarap ni John si James at napabulalas ng pasasalamat, James, maraming salamat kagabi. Kung hindi dahil sa iyo, pahihirapan pa rin ang anak ko sa himpilan ng pulisya. Isang inaantok na paghikab ang pinakawalan ni James at tumawa. Wala yon. Ang ginawa ko lang ay tinawagan si Zara mula sa Transgenerational. Siya ang gumawa ng lahat ng gawain. Naiinis si Gladys, as usual. Hindi siya nasisiyahan sa katotohanan na si James ay kumukuha ng kredito sa pagtulong kay Lex noong siya mismo ay walang kakayahan kaya kailangan niyang umasa sa ibang tao para sa tulong. Lalo na kapag ang isang tao ay Zara Hill. Isa sa mga kapamilya niya. She butted in, pridefully, totoo yon, hindi mo maisip ang impluwensya naming Hills. Ang Hills lang ang tumulong sa mga Callahan kapag may problema ka. Hindi siya pinansin ni James. Lolo, ano ang nagdala sa iyo dito? Bumalik si Lex sa pagmumura. Naisip ko kahapon. Sa palagay ko ay hindi ito gagana. Kaya, pumunta ako ngayon dito para humingi ng tulong sa iyo. Hindi na natin kailangang bawiin ang ating yaman, ang gusto lang natin ay mabuhay at mamuhay ng mapayapa. Iyon na ang katapusan ng panaginip ni Lex. Ang gusto lang niya ay ang mga Callahan ay itatag ang kanilang sarili bilang isang mas mataas na uri ng pamilya. Sa tila isang kisap mata, ang lahat ng kanyang pagsisikap sa paglipas ng mga taon ay halos wala na. Tapos na si Lex na magkaroon pa ng mga adhikain. Ngayon, hiling na lang niya na magkaroon ng bubong ang kanyang pamilya, matatag na trabaho, at komportableng buhay. Sa ngayon, parang tigre na nawalan ng pangil si Lex. Ang pagmamataas na mayroon siya sa kanyang mga araw ng kaluwalhatian ay nawala lahat. Huwag mag-atubiling pag-usapan ang iyong mga pagpipilian. Maya-maya ay bumaling si James kay Thea. Darling, papasok na ako sa trabaho. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Okay, tumanggo si Thea. Kinailangan lang ni James na bigyan ng dahilan ang sarili para umalis ng bahay. Umalis siya papuntang Common Clinic para makita si May, na nagpalit ng pangalan. On his way, tinawagan niya si Jake. Oo, boss, matalino si Jake, mabilis itong sumunod sa utos ni James. Ikaw ang henyong doktor, Dr. Fallon. Sa iyong mga koneksyon, dapat mong malaman ang ilang mahahalagang tao sa mundo ng medikal. Alam mo ba kung may Dr. King sa Seoul? O tama, ang palayaw niya ay miracle working Dr. Kingle. Narinig mo ba ang tungkol sa lalaki? Saglit na nag-alangan si Jay bago siya sumagot, hindi Seoul citizen ang lalaking iyon, taga Goryeo siya. Siya ay isang sikat na medikal na savant sa kanyang bansa,
At ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay karapat-dapat sa reputasyon na mayroon sila. 5 taon na ang nakalilipas, nakilala ko siya noong papunta ako sa Goryeo, at nakipag-usap ako sa kanya. Bagamat nagmula siya sa Goryeo, mayroon siyang malalim na pagkaunawa sa gamot ni Solin. Patuloy ni Jay, sa Goryeo, ang gamot ay tinatawag na Goryeon Medicine. Ang Goryeon Medicine ay dating sangay ng Solin Medicine, ngunit ayon sa kanya, ito ay Solin Medicine na batay sa Goryeon Medicine, at ang Goryeon Medicine ay gamot sa tunay nitong anyo. Mabilis na nagbigay ng maikling buod si Jay sa lalaking kinaiinteresan ni James. Gusto ko ang lahat ng impormasyon ng taong ito, hiningi ni James sa isang hindi kompromisong tono. Mahirap siguro, boss. Hindi pa rin kumalat ang network ko sa ibang bansa. Maghanap ng paraan. Mag-ulat muli bago ang gabing ito. Binaba ni James ang tawag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 472. Walang nagawa si Jay kundi sundin ang utos niya. Kailangan niyang makinig kay James kung hindi ay patay na siya. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang mga mapagkukunan upang siyasatin ang Dr. King na ito at bigyan si James ng isang detalyadong ulat bago ang gabi. Pagkatapos tapusin ang tawag, tumungo si James sa common clinic. May kaidan na ngayon si May. Ang kanyang pagkakakilanlan ay ang malayong pinsan ni James. Nakaupo si May sa upuan habang nakatikip ang mga kamay sa mukha, nakatingin sa malayo. Nang dumating si James, mabilis itong bumangon at binati siya ng isang malaking ngiti. "Hi, James." Mas mukha siyang matamis na kapitbahay na babae at hindi katulad ng isang cold-blooded killer. "Hoy." Umupo si James sa tabi niya. "Kamusta ang mga sugat mo?" Nakangiting sagot ni May, "Wala lang. Ako ay nasa mas magaspang na anyo noong nakaraang mga misyon. Baka tuluyan na akong gumaling sa loob ng ilang araw." Tumango si James, "Focus on your recovery. Mula ngayon, ang sitwasyon sa Kensington ay magiging mas magulo. Ako ay nag-aalala na ang aming mga kaaway ay magsisimulang mabalisa at atakihin ang aking asawa. Ang iyong misyon ay protektahan siya." Naunawaan ni James, na maraming tao ang nagpaplano para sa kanyang pagbagsak mula noong siya ay nagbitiw at pumunta sa Kensington. Sa ngayon, ang mga pampublikong kaaway ng Kalahan ay ang Oceanic Commerce at ang Five Provinces Alliance. Alam ng Diyos kung gaano karaming mga mapanganib na banta ang nakatago sa paningin. Kailangan niyang gumawa mga kaayusan upang matiyak ang kaligtasan ni Thea. May kakayahan si May, ngunit isa pa rin siya sa mga pumatay sa antas ng SSS sa Dark Castle. Kailangan niya ng mas maraming ekspertong tulad niya sa kanyang panig. Hindi niya magagamit ang Black Dragon Army para protektahan si Thea. May, nakikipag-ugnayan ka pa rin ba sa iba pang mga mamamatay tao sa Dark Castle? Ano? Natarante si May. "James, anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba ay konektado pa rin ako sa organisasyong iyon? Nagrebelde ako at umalis sa lugar na iyon. Nasa blacklist nila ang pangalan ko. Paano pa ako makikipag-ugnayan sa mga killer na iyon?" Kinawayan ni James ang kanyang kamay para iwaksi ang kanyang hinala. "Hindi kita pinaghihinalaan. I want to hire more killers, yun lang." Napabuntong hininga si May. "Hindi pa ako nakikipag-ugnayan sa mga pumatay sa Dark Castle, at hindi ko alam kung anong uri ng mga tao ang iba pang mga pumatay. Maaaring sila ay mga manggagawa sa opisina, mga mang-aawit sa lounge, o kahit na mga manggagawa sa konstruksyon." Huminga ng malalim si May. Alam niyang ang Dark Castle ay isang masalimuot at komplikadong organisasyon. Mayroon lamang 2 uri ng mga mamamatay tao sa Dark Castle. Naintriga, sinenyasan siya ni James. "Sabihin mo pa sa akin." Nagpatuloy si May. "Ang unang uri ay ang mga sinanay ng Dark Castle. Ang organisasyon ay naghahanap ng mga ulila sa buong mundo, upang sanayin sila mula sa murang edad. Naiwan silang makipagkumpetensya at makipaglaban sa iba sa parehong suliranin sa kanila para sa pagkain at kakayahang manatiling buhay. Ang mga mamamatay tao na sinanay sa ganitong paraan ay karaniwang ang pinakawalang awa. Ang pangalawang uri ay mga upahang hitmen. Ang mga pumatay na ito ay may hindi kilalang pagkakakilanlan. Lumalabas lang sila kapag kailangan sila ng Dark Castle. Nagpapadala ang organisasyon ng mga misyon para makumplito nila, at kukuha sila ng 20% na komisyon." Tumango si James bilang pag-unawa. Tinanong niya si May, "Anong uri ka?"
Ang unang uri, nagsimulang alalahanin ni May ang kanyang nakaraan. Mula nang maalala ko, lahat ng nakikita ko ay laging nababalot ng dugo. Ako ay itinago sa isang hola, at inilaban sa mabangis na aso at lobo. Sinabi sa kanya ni May ang kwento ng kanyang buhay. Ito ay trahedya at malupit. Matagal na niyang gustong umalis sa Dark Castle, ngunit hindi niya kailanman nakuha ang lakas ng loob. Ito ay dahil alam niya ang impluwensya ng Dark Castle. Ang sinumang mamamatay na gustong lumabas ay garantisadong tiyak na kamatayan. Pinag-isipan ni James ang sitwasyon. Dahil ang Dark Castle ay naglunsad ng paghahanap para sa iyo, lalabas ba ang mga miyembro ng organisasyon kung naruroon ka? Tumingin si May sa kanya habang nakaramdam siya ng takot. Pinaplano mo bang gamitin ako bilang pain? Oo, tumanggol si James. Kailangan ko ng mas maraming killer. Isa kang SSS level killer mula sa Dark Castle. Kung magpapakita ka, magkakaroon ng higit pang mga mamamatay sa antas ng SSS pagkatapos mo. Kapag nagpakita na sila, wala akong balak na hayaan sila. Bumalik, determined, tumanggol si May, just tell me whatever you need me to do, James. Sabi ni James, gusto ko lang sabihin sa iyo na magiging mapanganib ito. Sa ngayon, ang iyong focus ay sa pagbuti. Kapag pareho kayong malusog at malusog ni Henry, pag-uusapan pa natin ang misyon na ito. Understood, tumanggol si May. Umalis kaagad si Jarnes pagkatapos ng talakayan ni May. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 473. Ang unang bagay na ginawa niya pagkagising niya ay ang pagtungo sa lungsod. Maganda ang takbo ng restaurant na ito, ang mga mesa ay kumpleto sa upuan. Nakuha ni James ang nag-iisang bakanteng mesa, kaya umupo siya doon at hinintay ang order niya. Maya-maya lang, dumating ang isang babaeng maitim ang buhok na nakasuot ng mahaba at itim na damit at isang pares ng salaming pang-araw sa mukha. Lumingga-lingga siya sa paligid para maghanap ng mauupuan, ngunit ang mesa lang ni James ang may isa pang walang tao. She exchanged polite smiles with James bago ito umupo sa harapan niya. Dumaan sa kanila ang isang waiter, at nag-order siya, isang noodles ng tupa, malaki, dagdag na tupa, at noodles, pakiusap. Hindi pinansin ni James ang kaharap niya. Abala siya sa isang laro sa kanyang mobile phone. Curious na tumingin si Cynthia doon sa paligid pagkatapos niyang mag-order. Sa wakas, napunta ang mga mata niya kay James, at seryosong tinanong niya ito, anong laro ang nilalaro mo, sir? Tumangala si James mula sa kanyang telepono sa kanya. Sabi niya, ganoon na ba ako katanda? 27 na ako. Hinarap siya ni Cynthia. Matanda na ang 27. Pinag-aralan siya ni James. Bagamat nakaupo siya, nahulaan niyang nasa 170 sentimetro ang taas nito. She had a good figure, the dress conformed to her curves well. Natatakpan ng sobrang laki ng salaymang pang-araw ang buong mukha niya, pero siya. Nakikita pa rin niya ang maputi niyang balat at maselang katangian. Siya ay isang kagandahan ng kabataan. Hinubad ni Cynthia ang kanyang salaming pang-araw, kitang-kita ang kanyang malaki at masiglang mga mata. Ganyan ba talaga kasaya ang larong iyon? Tingnan mo itong hati sa harap mo. Hindi ba ako karapat-dapat sa iyong atensyon? Tila confident si Cynthia sa apil niya. Maya-maya lang ay dumating ang waiter na may dalang isang bowl ng noodles. Sir, ito po sa inyo. Please enjoy. Agad na sumubo si James. Hindi niya pinansin si Cynthia na ikinadismaya nito. Bilang numero 1 beauty queen ng North, sanay siyang maging sentro ng atensyon saan man siya magpunta. Gayunpaman, narito siya sa Kensington na tahasang hindi pinansin. Hoy! Inagaw niya ang chopsticks ni James. Baliw ka ba? Galit na sumigaw si James, dapat kang mag-check-in sa isang loony bin kung ganoon ang kaso. Habang nagsasalita siya, binawi niya ang kanyang chopsticks. Isang grupo ng mga tao ang sumugod sa restaurant. Lumabas ka. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumigaw, lahat, umalis na kayo. Alam ng mga tao sa restaurant na may importanteng tao, at tumayo silang lahat at umalis. Lumapit ang lalaki kay Cynthia at magalang na hinarap ito. Aking ginang. Boring, nagpout si Cynthia. Nahanap niyo ako. Tumingin ang lalaki kay James, at sumenya sa mga lalaking nakasuot ng itim na suit sa likod niya, dalhin ang taong ito sa likod, putulin ang kanyang mga binti at sukatin ang kanyang mga mata.
Napatayo kaagad si Cynthia nang marinig ang utos. Luther, anong ginagawa mo? Nakakunot noo si Luther kay James. How dare he take something from your hands? Binalaan siya ni Cynthia. Kaibigan ko siya, huwag kang gumawa ng kahit ano sa kanya. Hindi pinansin ni James ang gulo at nagpatuloy sa pagkain. Sinubukan siyang hilahin ni Cynthia palayo sa mesa. Tumigil ka na sa pagkain. Mamamatay ka kung hindi tayo aalis ngayon. Sa huli ay kinaladkad niya si James sa kanyang mga kamay. Hindi ko pa nauubos ang pansit ko. Ano, bitawan mo ako. Kinaladkad siya ni Cynthia palabas at sinigawan si Luther. Huwag mo akong sundan, Luther. Tigilan mo sila. Tumahol ang lalaki. 12 ng mga lalaking nakablaksot ang nakatayo sa harap ni na Cynthia at James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 474. Tinitigan ni James ang mga lalaking nakablaksot sa harapan niya. Nakaayos sila ng may pagbabanta, at ang kanilang mga ugat ay lumabas sa kanilang mga noo, na tila mga makinang panlalaban na may mahusay na gasolina na nagpapaandar ng kanilang mga makina. Napukaw nito ang kanyang interes. Sino sa lupa ang babaeng ito, at bakit napapaligiran siya ng napakaraming bodyguard? Galit na sigaw ni Cynthia. Luther, anong ginagawa mo? Si Luther ay isang lalaking maaliwalas ang pananamit sa paligid ng 40 taong gulang. Siya ay may hugis diamante na mukha at maikling buhok. Magalang siyang tumugon, Manong, inutusan kami ng amo na sundan ka. May mga bagay siyang dapat asikasuhin ngayon, ngunit darating siya rito bukas ng umaga. Hindi na ako bata, pwede ba siyang tumigil sa pagpapadala ng mga tao para i-stalk ako? Halatang galit si Cynthia. Hinailan niya ang braso ni James at sumugod sa grupo ng mga bodyguard. Sinimulan niya silang suntukin at sipin, at wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumaban. Si Luther ay nalilito kung ano ang gagawin. Iniutos niya, sundan mo sila. Oo, sir. Nakabuntot sa dalawa ang grupo ng mga lalaki. Si James ay hindi sinasadyang dinala sa isang masikip na shopping mall. Sa isang resting area sa shopping mall. Tinapik-tapik ni Cynthia ang kanyang dibdib habang bumubulong, sa wakas, naalis ko na sila. Pagkatapos, kumuha siya ng ilang daang dolyar na papel mula sa kanyang pitaka at ibinigay kay James. Ito ay para makaabala sa iyong tanghalian, Ginoo. Kinuha sila ni James at sinabing, salamat. Gusto niyang umalis agad. Masayang sumayaw si Cynthia na parang ibong nakahanap na ng kalayaan. Gayunpaman, sa sandaling tumayo siya para umalis, nakaramdam siya ng pagkahilo. Mabilis siyang humarap na paluhod sa sahig at nahimatay matapos magpakawala ng malakas na sigaw. Napansin ni James ang kaguluhan kaya lumingon siya. Napansin niyang nakahandusay sa sahig si Cynthia na walang malay. Nakakunot ang kanyang mga kilay habang papalapit sa kanya, at binigyan siya ng ilang mahinang nudge, Hey, are you okay? Kaagad, alam niyang may mali sa kanya. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla, at ang kanyang buhok ay makinis sa pawis. Namuo ang mga butil ng pawis sa pagitan ng kanyang mga kilay. Inabot ni James ang pulso niya. Parang yelo ang kanyang pulso. Napakunot noo si James sa pagpapakilala sa mga posibleng dahilan ng kanyang kalagayan. Ito ay isang malaking problema. Sa sandaling iyon, lumalapit ang malalakas na yabag. Naabutan sila ng mga bodyguard na pinamumunuan ni Luther. Bago pa man sila dumating, tumili si Luther. Huwag mo siyang hawakan. Nagmarcha siya at inutusan ang kanyang mga tauhan. Ipadala siya sa ospital, ngayon din. Sinubukan ni James na pigilan sila, baka hindi siya makarating sa ospital sa oras. Nang marinig ito, kumuha si Luther ng isang tableta at sinubukang ilagay ito sa kanyang bibig. Inagaw ito ni James sa kamay niya para siyasatin. Naamoy niya ito at dinilaan pa. Ang tableta ay parang nasusunog na metal, at nag-iwan ng nakakapasong sensasyon sa kanyang dila. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Luther. Binawi niya ang tableta mula kay James at muli itong ipinasok sa bibig niya. Ipinaliwanag ni James, ang tableta nito ay may sobrang init na enerhiya. Maaaring patatagin nito ang epekto ng enerhiya sa kanyang katawan ngayon, ngunit nagdudulot ito ng malaking pinsala sa mahabang panahon. Habang lumilipas ang panahon, papatayin siya ng tabletang ito sa kalaunan. Sinaman ng tingin ni Luther si James. Doktor ka ba?
Ang dahilan kung bakit siya sumugod sa lungsod na ito mula sa Hilaga ay para sa medikal na komperensya. Nais niyang humanap ng ilang makaranasang doktor upang gamutin ang sakit ni Cynthia sa linggo ng komperensya. Oo, let me try something, sabi ni James sa mga bodyguard, bumuo ng bilog at humarap sa labas. Napatingin sila kay Luther. Dinala ni Luther si Cynthia sa Kensington lahat para sa kapakanan ng intervention sa medisina. Dahil sila ay nasa Kensington, ang lungsod ng medisina, maaaring siya ay mas mataas na pagkakataong makatagpo ng isang mahuhusay na doktor na makakatulong sa kanila. Nagsusugal, hiniling niyang sundin nila ang utos ni James. Oo, sir. Pinilit silang umikot ng mga bodyguard at humarap sa labas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 475. Umikot sila sa paligid ni Cynthia at tumalikod. Tumingin si James kay Luther, ikaw. Tumalikod ka na rin. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tinitigan siya ni Luther nang may pagdududa. Hindi na hinintay ni James na sumunod ang matigas na ulo at sinimulan na niya ang paggamot. Tinulungan niya si Cynthia na makaupo habang hinuhubad niya ang damit nito na abot bewang. Ikaw, si Luther ay sisabog na sa galit. Sumimangot naman si James, shut up. Inabot niya ang kanyang likod at gumawa ng karayom na inihanda na noon pa man. Hindi niya ito nilinis bago niya sinaksak sa katawan ni Cynthia. Ang isang aksyon na ito ay nag-iwan kay Luther sa pagkabigla. Mabilis at saktong kumilos si James. Habang nawawala si Luther sa magarbong gawaing kamay ni James, si Cynthia ay mayroon ng maraming karayom na nakatusok sa kanyang katawan. Pumunta si James sa likod niya at nagsimulang magmasahe ng mga partikular na acupuncture point at veins. Hindi nagtagal, isang liwanag na ambon ang tumagos mula sa ibabaw ng mga karayom. Inilalabas ang malamig na enerhiya mula sa kanyang katawan. Unti-unting namulat si Cynthia. Medyo malamig ang pakiramdam ng katawan niya. Gusto niyang gumalaw ngunit hindi siya makaipon ng lakas. Kahit na napansin niyang nakahubad na siya, mahina at mahina ang sigaw niya. Nang maramdaman ni James na nagawa na ng paggamot ang bahagi nito, sinimulan niyang tanggalin ang mga karayom. Bumangon ka at isuot mo ang iyong damit. Mabilis na bumangon si Cynthia, ngunit natisod siya sa tagiliran ni James dahil medyo masama pa rin ang pakiramdam niya. Napahawak si James sa bewang niya para pigilan ang pagbagsak niya muli sa sahig. Tumangala si Cynthia. Ang mukha na pumupuno sa kanyang paningin ay hindi masyadong gwapo, ngunit medyo kaakit-akit na mga pulgada ang layo mula sa kanya. Nagsimulang tumibok ang puso niya. Pagkatapos niyang maging matatag para tumayo mag-isa, binitawan siya ni James at mabilis na sumilip sa dibdib niya. Nakasuot siya ng black lace bra. Ang kanyang figure ay kamangha-mangha, kahit na ang kalahati nito ay natatakpan. Awkward na umubo si James. Isuot mo ang iyong damit. Namula si Cynthia habang mabilis na nag-aayos ng damit. Tumalikod si James at umalis. Henyo doktor, mangyaring manatili. Tinawag siya ni Luther. Iniyuko niya ang kanyang katawan sa 90 degree na anggulo at binati siya. Ako ang executive director ng pamilyang Don mula sa Hilaga, si Luther Depp. Ito ang aming ginang, si Cynthia. Nais kong taos-pusong anyayahan ka sa aming dibisyon sa Kensington sa ngalan ng pamilyang Don. James. Kinawayan siya palayo, hindi na kailangan iyon. Matagal nang makaalis si James, napagtanto ni Cynthia ang nangyari. Pinagmamasdan niya si James habang papalayo ito, habang may maamong ngiti sa kanyang maselang mukha. Luther, siya ang nagligtas sa akin noong dinaig ako ng sakit ko, di ba? Oo, tumanggo si Luther. Si Cynthia ay may ganitong kondisyon sa loob ng mahabang panahon at dahil dito, si Luther ay bumisita sa napakalaking bilang ng mga tinitingalang doktor sa nakalipas na ilang taon. Gayunpaman, hindi pa siya nakakita ng sino man na naglalabas ng malamig na enerhiya mula sa katawan ni Cynthia gamit ang acupuncture. Ang mga table task na mayroon siya sa kanya ay inireseta ng isang henyong doktor 10 taon na ang nakalilipas. Nakakatulong daw ito sa pagtatapon ng malamig na enerhiya. Sinabi rin sa kanila ng parehong henyong doktor na ang pil na ito ay hindi matugunan ang ugat na sanhi. Sinabi rin niya na hindi na mabubuhay si Cynthia ng higit sa 20 taong gulang. Ang pamilyang Don ay bumisita sa Kensington sa bawat solong medikal na komperensya upang maghanap ng mga doktor para kay Cynthia.
Sa kabila ng kanilang masigasig na pagsisikap, wala sa kanilang mga race eta ang gumana para sa kanya. Ang pakikipagkita sa Knight in Shining Armor na ito ay naging isang stroke ng good luck para kay Luther. My lady, nahanap na namin sa wakas ang taong magliligtas sa iyo. Napakadali niyang iwaksi ang iyong malamig na enerhiya, tiyak na kaya niyang pagalingin ang iyong kalagayan. Excited na bulalas ni Luther. Luther, gusto ko ang lahat ng impormasyong makukuha mo tungkol sa kanya. Utos ni Cynthia, habang tinutulak niya ang mga bodyguards at umalis. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 496. Umalis si James pagkatapos niyang iligtas si Cynthia. Karaniwan, hindi siya isang taong magliligtas sa isang estranghero. Inisip niya lang na walang mali siya sa kanya si Cynthia kaya naman tinulungan niya ito. Nang hilahin siya ni Cynthia palayo kay Luther na nagbanta na puputulan ang kanyang mga paa, alam niyang mabuti itong tao. Dahil doon, pumunta si James sa ibang restaurant. Kensington, Medical Street, dinala ni Stefan si Coulson upang magpatingin sa ilang makaranasang doktor. Ang bawat isa sa kanila ay umiling, na walang ideya kung paano haharapin ang kalagayan ni Coulson. Dad, hindi pwedeng mangyari sa akin ito. Hindi pa ako kasal. Hindi pa ako nagkaroon ng sapat na pagkakataon para pasayahin ang sarili ko. Gusto kong matulog kasama ang maraming babae. Maluha-luha si Coulson. Kagabi, kahit anong gawin niya, hindi niya nagawang mag-prompt ng reaksyon mula sa organ sa pagitan ng kanyang mga binti, kahit na sa tulong ng kanyang celebrity bed partner. Nag-aalala rin si Stefan. Wala sa mga doktor na binisita nila ang alam kung ano ang gagawin. Coulson, kung hindi gumana ang Solin medicine, pwede na nating subukan ang Western medicine sa susunod. Dadalhin kita sa ospital ng lungsod para sa isang check-up. Dinala ni Stefan si Coulson sa ospital ng lungsod at nagsagawa ng full-body check-up. Ang mga resulta ng pagsusulit ay sumasalamin na si Coulson ay nagkaroon ng ilang dysfunction sa ilang partikular na mekanika ng katawan, na naging sanhi ng pagkawala ng paggana ng partikular na bahagi ng katawan na iyon. Halos imposibleng gamutin ang ugat na sanhi. Ang balita ay halos himatayan si Coulson sa lugar. Ang moldito na si James Caden. Napaungol si Stefan sa naisip niya. Pare, nakikiusap ako sa iyo. Pakisundo sa akin si James, at ipaayos niya ako. Ayokong maging ganito habang buhay. Hinawakan ni Coulson ang mga kamay ni Stefan, same time na nagmamakaawa sa kanya. Inalo siya ni Stefan. Coulson, huwag kang mag-alala. Bukas na ang medical conference. Magkakaroon ng libu-libong magagaling na doktor doon, dapat mayroong isang tao na makakatulong sa iyo. Imposibleng humingi ng tulong si Stefan kay James. Si Stefan ay hindi masyadong maimpluwensyang tao, ngunit isa pa rin siyang bilyonaryo. Paano siya yumoko ng napakababa upang magmakaawa sa isang manugang na nagpakasal sa isang second-tier na pamilya? Sinimulan ni Luther na hanapin ang lahat tungkol kay James pagkatapos ng insidente. Si James ay sikat sa Kensington sa pagpapakasal sa mga kalahan at sa pagiging murang taya. Sa isang mansyon, Kensington. Umupo si Cynthia sa isang sofa, bored out of her mind, at napapalibutan ng mga bodyguard. Tinitigan niya ang mga lalaking nakatayo sa harapan niya at hindi natutuwang bamulong, "Ayan, pwede na kayong umalis. Nasa bahay ako, walang panganib dito. Tigilan mo nga ako, nakakainis ka." Sa sandaling iyon, lumapit si Luther sa kanya at nagulat, "Miss, ito ang kanyang impormasyon." Bumangon si Cynthia at tuwang-tuwa na tumikim, "Anong klaseng lalaki siya? Sabihin mo sa akin." Ipinaliwanag ni Luther, ang pangalan niya ay James Caden. Siya ay isang manugang na nagpakasal sa pamilya Callahan. Sila ay isang second-class na pamilya na may bilyon-bilyong net worth, ngunit ang kanyang asawa, si Thea Callahan ay nasaktan ang ilang mas makapangyarihang pamilya, na naging sanhi ng pagkawala ng lahat ng kanilang pera at naging sanhi ng pagkalugi ng pamilya. Iniulat ni Luther ang lahat ng kanyang natuklasan ng detalyado. Si Thea Callahan ay napunta mula sa pagiging pinakapangit na babae hanggang sa pinakamagandang babae sa buong Kensington. Iyon lang salamat kay James. Gayunpaman, tila halos kilala siya ng mga tao mula sa kanyang kasal sa Kensington at hindi sa kanyang husay sa medisina. Hinawakan ni Cynthia ang kanyang baba at bamulong, "Ito ay kakaiba.
Kung siya ay isang tao na maaaring iligtas si Thea kapag siya ay natatakpan ng mga galos, at kahit na nagawang iligtas ako, siya ay dapat na hindi kapani-paniwalang bihasa sa medisina. Bakit niya piniling magpakasal sa mga kalahan at hinayaang kutsain ang kanyang sarili sa buong buhay niya? Luther, sa utos mo, Miss. Binigyan siya ni Cynthia ng kanyang mga utos. Bigyan mo ng 10 bilyon si James bilang regalo ng pasasalamat sa pagligtas sa buhay ko. Dalhin mo siya rito, gusto ko siya bilang aking personal na doktor. Naiintindihan. Tumanggo si Luther at agad na umalis. Kasabay nito, iniulat niya ang sitwasyon sa ulo ng pamilya pabalik sa Hilaga sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Gawin mo ang sinasabi niya. Ang 10 bilyon ay wala sa atin. Kailangan nating kunin itong si James Caden bilang kanyang personal na doktor. Naiintindihan. Ibinaba ni Luther ang tawag at hinanap si James. Nakauwi na si James sa oras na iyon. Nandoon pa rin si Lex at ang iba pa. Hindi pa rin sila makabuo ng plano pagkatapos ng isang buong araw na pag-iisip tungkol dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 477. Hindi na mapakali si James na makialam pa. Nagpasya siyang hayaan ang mga kalahan na harapin ito ng mag-isa. Tutulungan niya sila pagkatapos ng medical conference. Bumalik siya sa kwarto niya. Nagbabasa ng libro si Thea sa kwarto. Darling, anong binabasa mo? Ibinaba ni Thea ang libro at sinimangutan siya. Bumili lang ako ng mga librong babasahin dahil bored ako sa bahay. Tumanggo si James bilang pagsang-ayon. Magaling iyan. Proud si James kay Thea dahil hindi siya sumuko sa sarili at nagpatuloy sa pag-aaral sa kabila ng malagim na sitwasyon ng kanyang pamilya. Sakto namang tumunog ang phone niya. Unknown number iyon. Pinulot niya ito. Hello, sino ito? Ako ito, Quincy. Kumunat ang noo ni James nang marinig ang boses niya. Bakit? May nangyari ba? Ang sumisigaw na boses ni Quincy ay lumampas sa speaker ng telepono at malakas na pumasok sa silid. James, ganito ba ang kilos mo bilang isang empleyado? Ikaw ay tumatanggap ng $5,000 na pangunahing sweldo mula sa Transgenerational Group, ngunit hindi ka kailanman nagpapakita sa trabaho. Matagal ka nang nagtrabaho dito, ngunit hindi mo pa nakumpleto ang isang deal sa negosyo. Hindi natuwa si James sa katotohanang inaasikaso siya ni Quincy. Tinanong ni Thea, Darling, who is it? Sumagot si James, si Quincy po. Tumingin sa kanya si Thea at sinabing, ilagay mo siya sa speaker. Nagpaubaya si James. James, sana maging seryoso ka sa trabaho mo. Ang 5,000 ay napakalaking halaga para sa pangunahing sweldo. Hindi tayo maaaring magkaroon ng isang tindero na tulad mo na maluwag ng ganito. Pumunta sa opisina ngayon. Kung hindi kita makikita sa loob ng 30 minuto, maaari mong iimpake ang iyong mga gamit at umalis. Beep, beep, beep. Tumingin si James kay Thea, at nagpaliwanag, si Quincy ang Vice President ng Transgenerational Group. Siya ang namamahala sa lahat ng bagay sa kumpanya. Ako ay isang tindero sa isa sa kanilang mga sangay, kaya siya ang aking magiging amo. Gayunpaman, hindi ko alam kung bakit ang Vice President ng isang malaking conglomerate ay target ang isang maliit na salesperson na tulad ko. Tumanggo si Thea sa kanya, tama siya. Tingnan mo ang ugali mo, hindi ko pa nakikitang seryoso kang nagtatrabaho. Dapat kang magsumbong sa opisina ngayon. Walang ganang tumanggo si James, okay. At least alam niya kung ano ang gusto ni Quincy sa kanya. Nagmaneho siya sa bagong bayan ng Transgenerational. Sa isang marangyang opisina sa punong tanggapan ng Transgenerational. Nang matapos ni Quincy ang isang pulong at ang kanyang mga gawain, ginamit niya ang kanyang pribilehiyo upang siyasatin ang mga file ni James. Nalaman niya ang tungkol sa kanyang personal na impormasyon at pagganap sa trabaho. Ang huli ay isang malaking zero. Kumunat ang noo ni Quincy. Paanong ang isang tulad niya ay mag-aaksaya ng kanilang buhay sa kanyang kumpanya? Nagpasya siya na kailangan niya ng wake-up call. Tumingin si Quincy sa kanyang orasan, 4:00 pa lang ng hapon, 1 oras mula sa paglabas. Pumasok si James sa headquarters ng Transgenerational, dumiretso sa sahig kung saan naroon ang opisina ni Quincy. Bago siya makarating sa opisina ay pinigilan siya ng sekretarya ni Quincy. Hoy, anong ginagawa mo dito? Siya ay isang magandang babae sa kanyang 20s. Napansin niya si James,
Isang lalaki na nasa bulsa ang mga kamay, mukhang palpak at hindi propesyonal. Naglakad si James papunta sa sekretarya. Nakasuot siya ng pambabaing suit at formal na takong, maayos na sinukli ang kanyang buhok at nakatali ng nakapusod. Lumapit din siya kay James. Umalangaw-ngaw sa hallway ang tunog ng pag-click niya ng heels niya sa tiles. Ito ang working area ng Vice-Presidente. Anong ginagawa mo dito? Saang departamento ka galing? Binigyan siya ni James ng isang beses, at ngumiti, nandito ako para kay Vice President Zinuz. Pinapunta niya ako dito. You can go confirm with her kung hindi ka naniniwala sa akin. Tiningnan ng babae ang name tag ni James at nakataas ang isang kilay, bakit gustong makipagkita ni MS Zinuz sa isang tindera? Si Quincy ay nasa taiman ng iba't ibang kumpanya sa ilalim ng Transgenerational Group. Karaniwang nakikipagkita siya sa mga CEO, executive, at iba pang direktor. Bakit nagkaroon ng dahilan ang isang regular na tindero na makipagkita sa kanya? Huwag na po kayong magbiro, sir. Since we're from the same company, I will not press you further as a favor, but you should leave now. Kapag nahanap ka niya dito, mahihirapan ka. Sir, napakamot sa ilong si James. Ganun na ba talaga siya katanda? Tinawag siyang sir ng dalawang magkasunod na tao ngayon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 478. Mabait ang sekretarya. Hindi niya pinili si James. Para sa kanya, parang curious lang si James at kahit papaano ay gumala siya sa work area ng Vice Director. Talagang pinapunta niya ako dito. Maaari kang pumunta suriin. Kung hindi mo siya tatanungin at iiwan ako, sino sa tingin mo ang sisisihin niya sa huli? May pakiramdam si Janet Autumn na hindi nagsisinungaling si James. Tinignan niya si James sa huling pagkakataon, bago niya sinabing, maghintay ka rito, sisiguraduhin ko. Ang ritmo ng pag-click ng kanyang mga takong habang naglalakad papunta sa opisina at kumakatok sa pinto, MS. Zinuz, may isang tindero na nagngangalang James Caden. Sabi niya gusto mo siyang makilala. Umalangaw-ngaw ang boses ni Quincy mula sa loob. Papasukin mo siya. Lumingon si Janet kay James. Fine, nakapasa ka. Sige na. Naglakad si James patungo sa opisina, tinulak ang mga pinto. Si Quincy ang vice-presidente at ang kanyang opisina ay napakalaki, pinalamutian ng marangyang may humigit kumulang 500 metro kwadrado ng espasyo. Naka-cross-legs siya habang nakaupo sa office chair niya. Tumingin siya kay James, at nginisyan, isipin mo ang isang pagkakataon para palawakin ang iyong pananaw. Ito ang opisina ng vice-presidente ng Transgenerational Groups. Kung ayaw kitang makita, malamang na hindi ka na tumuntong sa ganitong lugar. Umupo si James sa isang sopa sa lounge area at tinulungan ang sarili sa tasa ng tsaa na nasa coffee table. Anong problema? Akin ang tsaang iyon. Lumapit si Quincy at tumingin kay James. Okay. Ibinaba ni James ang tasa at tumangala para salubungin ang mga mata ni Quincy. Naka-work outfit si Quincy, nakatali ng maayos sa likod ng ulo ang mahabang buhok, mukhang propesyonal. Ano ang ginagawa mo sa trabaho? Naglabas siya ng printed form, ibinato kay James. Ikaw at ako ay sumali sa kumpanya ng sabay at ano ang nagawa mo sa panahong ito? MS. Zinuz, ikaw ang VP, isang abalang babae. Bakit mo tina-target ang isang hamak na tindero na tulad ko? Kahit na hindi ko ginagampanan ng maayos ang trabaho ko, hindi mo dapat iyon problema. Ang kanyang posisyon sa trabaho sa Transgenerational Group ay isang pabalat lamang. Hindi niya inaasahan na ganoon kaseryoso si Quincy dito. Pinag-cross ni Quincy ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Napangiti siya nang biglang nagbago ang tono niya. James, tell me honestly, sino ka ba, alam mo ang medisina at martial arts? Ano ang layunin mo sa paglapit kay Thea Callahan? Napatingin si James sa kanya nang may pagtataka. Naghihinala na ba siya sa aking pagkakakilanlan? Binalik niya ang ngiti nito nang walang pakialam. Sino pa kaya ako? Veterano lang ako. Kasinungalingan. Naging seryoso ang mga ekspresyon ni Quincy. Kung nangyari ang pag-uusap na ito ng mas maaga, madali siyang maniwala, ngunit marami siyang nakitang mga bagay na kumukwestiyon sa kanyang nalalaman tungkol sa lalaki. Paano siya maniniwala sa kasinungalingan niya? Nakita niya ang kalmadong pagtitiwala kay James. Hindi man lang siya nataranta,
kahit na tinawag siya sa opisina ng Vice-Presidente sa kabila ng pagiging hamak na manggagawa. Ano ang relasyon mo sa Black Dragon? Sa wakas ay binitawan na ni Quincy ang tanong. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pag-iisip tungkol dito. Parang wala sa lugar ang lahat. Pareho sila ng pangalan at parehong bihasa sa medisina at martial arts. Ang pagkakaiba lang nila ay ang kanilang mga mukha. Bilang karagdagan, nagpakasal si James sa pamilyang Callahan. Nagsimula siyang maghinala sa kanya. Kaya, nakaisip siya ng dahilan para tawagan si James sa kanyang opisina. Gusto niyang tanungin siya tungkol sa tunay niyang pagkatao. MS, mga Zenos, dapat ay labis mong iniisip ito. Imposibleng may kaugnayan ako sa maalamat na Black Dragon. Siya ay isang patay na tao. Ang buong Sol ay nagluksa sa kanyang pagkamatay. James brushed her questions off. Talaga, hindi siya pinaniwalaan ni Quincy kahit kaunti. Habang pinag-aralan niya si James, parang mas kakaiba. Nagretiro din si James sa Southern Plains na pinanggalingan ng Black Dragon. Lahat ng mga pangyayari na humantong. Hanggang dito ay mas naging palaisipan ang sitwasyon. Mabilis na nalaman ni Scarlett Brooks ang tungkol sa pagbisita ni James sa Transgenerational Group. Narinig niya ang tungkol sa pakikipagkita ni James kay Quincy. Agad siyang umalis sa kanyang opisina at naglakad patungo sa kina Quincy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 499. MS. Brooks. Magalang siyang tinugunan ng mga tao habang hindi siya pinansin. Naglakad siya papunta sa opisina ni Quincy at kumatok sa kanyang pinto. Sino ito? Kinausap ni Quincy si James. Inis na tugon niya, hindi mo ba nakikitang abala ako dito? James, ako ito, Scarlett. Naririnig nila ang boses ni Scarlett mula sa labas, malakas at malinaw. Ngumisi si James. Bakit nandito si Scarlett? Si Quincy sa una ay nabigla. Pagkatapos niyang makipagpalitan ng tingin kay James sa couch, naglakad siya papunta sa pinto at tinanggap siya sa sarili niya, MS. President, maligayang pagdating. I wonder kung anong nagdala sa'yo dito. Pumasok si Scarlett sa opisina niya at huminto sa harap ni James. James, bakit hindi mo sinabi sa akin na bumibisita ka sa kumpanya? Kaya kung tanggapin ka mismo. Well, napatulala si Quincy. Ano ito sa lupa? Bakit ang presidente ng Transgenerational Group ay nakikipag-usap kay James ng buong pagmamahal? Sino ba talaga ang lalaking ito? Lumingon si Scarlett kay Quincy, nagulat pa rin, at malamig na sinabi, MS. Zenos, isa kang dedikadong manggagawa. Talagang nagmamalasakit ka ba sa pag-unlad ng bawat manggagawa? Ako, MS Brooks, hayaan mo akong magpaliwanag. Si Quincy ay parang pusa sa mainit na ladrilyo. Mamatay na sana siya para sa pagkakataong pag-usapan ito. Pinutol sila ni James. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Wala lang. Mabuti. Sa wakas ay pinakawalan siya ni Scarlett, at bumalik sa kanyang magalang na tono, James, pasensya ka na sa kahapon. Kasalanan ko ito. Gagawin ko ang lahat para masunod ang gusto mo sa susunod. It was a small mistake, wag mo masyadong pag-isipan. Masyadong egoistic ang mga Callahan. Oras na para magsisi pa rin sila. Naiintindihan. Hindi na naglakas loob si Scarlett na magsalita pa. 1,000,000 kaisipan ang tumatakbo sa isip ni Quincy. Hindi niya talaga kayang gawing ulo o buntot ang lalaking ito. O tama, sabi ni James, ano ang laban sa mga kumpanyang naglunsad ng kanilang mga kampanya? Transgenerational Group, pinandilatan ni Scarlett si Quincy, at sinichit siya, ano pa ang hinihintay mo? Iulat ang aming katayuan ng kumpanya kay James ngayon din. Si Quincy ay lampas sa takot at tuliro ng sabay-sabay. Dahil personal siyang tinanong ng presidente, kailangan niyang magbigay ng sagot. Mabilis niyang sagot, may ilang kumpanya na nagtatarget sa aming pinakabagong. Ang mga ito ay Infinite Commerce, the Five Provinces Alliance, at ilang iba pang negosyo. Araw-araw na nagsimula ang kumpanya namin. Ubos na ang natitirang pondo sa account ng kumpanya. Sa kasalukuyan, ang aming kumpanya ay binuo sa paglikha ng mga negosyo na paraan sa mga kabuhayan ng mga tao, iniulat ni Quincy sa isang maikli at na. Kinuha ni James ang lahat. Nangyayari ang lahat ng gaya ng inaasahan niya. Ipinagpatuloy ni Quincy ang kanyang ulat.
Ang mga maimpluwensyang pamilya sa kabisera ay nagtulungan upang bumili ng isang piraso ng lupa sa suburban Kensington. Balak nilang magtayo ng bagong lungsod. Sa ngayon, maraming negosyo ang may planong makalusot sa transgenerational New City. Lahat sila ay nagmasid sa sitwasyon ngayon. Nakikita ko, tumango si James. Mamaya, maglilipat ako ng 1 trilyon sa account ng kumpanya. Gawin ang anumang kailangan mong gawin. Hindi kami naglalayong kumita sa ngayon. Gusto kong bumuo ng isang tunay na negosyo. O 1 trilyon. Parehong natigilan sina Scarlett at Quincy. Ngumisi si James, at bumaling kay Quincy. Kung hindi mo magagamit ang 1 trilyong ito ng maayos, dapat kang maghanda para sa iyong maagang pagre-retiro. Tumango si Quincy bilang pagsang-ayon. Oo, naiintindihan. Ayon kay Scarlett, James, hindi na kita guguluhin pa. Babalik na ako sa trabaho ko. Kinaway-kaway ni James ang kanyang kamay. Go, then. Pagkaalis lang ni Scarlett, mabilis na tumugon si Quincy kay James, ikaw ang nakatagong boss sa likod ng Transgenerational Group. Si Scarlett ay isang puppet lang na sumusunod sa utos mo. Sino ka ba? Buong lakas niyang tinitigan si James, umaasa na sa wakas ay mabubunyag na nito ang tunay na pagkatao nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 500. Napakamot ng ilong si James. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Sino ka ba? Muling tanong ni Quincy sa kanya. Ang nangyari kanina lang ay tuluyang nagpabago sa tingin niya kay James. Walang sino man ang mag-aakalang isang lalaking handang magpakasal sa pamilyang Callahan, ang nakatagong amo sa likod ng Transgenerational Group. Isang tao na may bumili ng kumpanya sa unang lugar at magbigay ng ganoong halaga ng pera upang magsimula ng isang imperyo ng negosyo sa isang kapritsyo. Gaano kayamanan ang lalaking ito? Hindi man lang maisip ni Quincy. Ngumiti lang si James at sumagot. Ako lang si James, ang lalaking nagpakasal sa pamilyang Callahan, ang asawa ni Thea Callahan. Hindi, dumaan ni Quincy, ikaw ang Black Dragon, ikaw ang James Caden na iyon. Itinama siya ni James na parang nakikipag-usap sa isang masungit na bata. Muli, patay na ang Black Dragon. May pag-uusapan pa ba tayo? Kung hindi, kailangan kong umalis ngayon. Naghanda si James na mag-walk out. Maghintay ka. Sigaw ni Quincy. Tumingin si James sa kanya, nakangiti ng nakakaloko. Magtatanong ka pa ba tungkol sa trabaho ko? O tatanggalin mo ako? Tama siya. Wala nang kumpiyansa si Quincy na magsalita pa. Magsisikap ako at hindi ka pababayaan. Iyon lang ang tanging sagot niya para kay James. Ngayon alam na niya kung bakit siya nag-apply para sa posisyon ng manager ng departamento ngunit sa halip ay naging vice-presidente. Ito ay naging posible lamang dahil kay James. Hindi siya magiging vice-presidente kung walang sasabihin si James. It was all funny if you really Saturday down and talked about it. Akala niya ay talunan ang dakilang lalaking ito. Ito ang unang pagkakataon na nagkamali siya ng maling paghusga sa isang tao. Manam. Tumango si James at umalis na. Pinanood siya ni Quincy hanggang sa makalabas siya ng opisina. Walang buhay siyang lumubog sa sopa, may hindi maintindihang ekspresyon sa kanyang mukha. Walang makapagsasabi kung ano ang nasa isip niya. Anong klaseng tao siya? Hindi siya maisip ni Quincy. Nagpakasal siya sa pamilyang Callahan, ngunit binili rin niya ang Transgenerational New City at nasa likod siya ng malaking conglomerate sa lahat ng panahon. Nagsimula siyang maghinala kay James pagkatapos ng paglalakbay sa Dragon Fountain Villa. Akala niya magkasama si James sa Black Dragon. Ngayon, nahulaan na niya na hindi siya ang Black Dragon, ngunit ibang tao na kasing hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, hindi niya magawang gumawa ng mga ulo o buntot sa sitwasyon. Siya ay talagang hindi karaniwan. Bulong ni Quincy sa sarili. Pagkalabas ni James ng gusali, isang Rolls-Royce ang huminto. Bumaba sa kotse ang isang medyo may edad na lalaki at mabilis na nagmarcha papunta kay James. Mr. Caden, nagsalita siya. Si Luther iyon. Tanong ni James nang makilala siya. Anong problema? Inabot sa kanya ni Luther ang isang tseke, na nagsasabing, ito ay isang tseke na 10 bilyong dolyar, simula alang ito bilang isang tanda ng pasasalamat sa pagligtas kay Miss Dawn, at ang bayad sa pagkuha sa iyo bilang kanyang personal na doktor. 10 bilyon. Bahagyang natigilan si James.
Hindi marami ang madaling makapagbigay ng 10 bilyong dolyar sa bansang ito. Dapat may kakaibang background si Cynthia para makagamit ng 10 bilyon para lang magpasalamat sa kanya. Gayunpaman, hindi niya kailangan ng pera. Ang pera, sa kanya, ay numero lamang. Ayoko. Si James ay nanatiling walang kibo. Ang swerte niya na nakita niya ako noong araw na iyon. Umalis si James matapos tanggihan ang tseke. Kumunat ang noo ni Luther. Akala niya sapat na ang 10 bilyong pera para tuksuhin ang isang normal na mamamayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 501. Gaano karaming mga tao ang nag-alay ng kanilang buhay para sa pera mula pa noong una? Paano tinanggihan ni James ang kanyang alok na 10 bilyong dolyar? Mayroon ba siyang labis na integridad na siya ay walang malasakit sa katanyagan at kapalaran? Bulong niya sa sarili. Umalis si James sa transgenerational. Hindi siya umuwi. Sa halip, binisita niya si Henry sa ospital ng militar. Umalis na rin si Luther. Sa isang lugar sa isang villa, Kensington. Miss, tinanggihan niya. Ano? Tinanggihan niya. Nagulat si Cynthia, umabot sa 80 decibels ang boses. 10 bilyong dolyar at tinanggihan niya ito ng ganoon lang. Eksakto. Napaisip ako. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa 10 bilyong dolyar dito. Sa kanyang trabaho sa Transgenerational Group, ang kanyang pangunahing sweldo ay 5,000 dolyar lamang. Kasama ng isang komisyon, maaari siyang kumita ng maximum na 20,000 dolyar bawat buwan. Ngayong nalugi na ang mga kalahan, kailangan niya ang pera. Bakit niya ito tatanggihan? Hindi rin ito maisip ni Luther. Miss, sa tingin mo ba wala siyang pakialam sa katanyagan at kayamanan? Napatingin sa kanya si Cynthia. Gago ka ba? Mayroon bang tao sa lupa na ganyan? Napaisip si Luther. Imposible naman. Walang makakalaban sa tukso ng pera. Pagkatapos mag-isip ng ilang minuto, sinabi niya, iisa lang ang posibilidad. Ano? Napatingin sa kanya si Cynthia. Sinira ito ni Luther. Alam niya na ang mga don mula sa Hilaga ay isang maimpluwensyang pamilya, at ikaw ay isang don. Hindi ko akalain na tinatanggihan niya ang 10 bilyong dolyar. Ginagamit lang niya ang pagkakataong ito para subukan at humingi ng higit pa. Oo, si Cynthia ay parang nawalan ng malay. Malaki ang posibilidad. Kaagad, sinabi niya, Luther, hayaan mong ipaalala ko sa iyo na kaya niya akong pagalingin. Mabuhay man ako o hindi ay nakasalalay sa kanya. Wala akong pakialam kung magkano ang pera na ibibigay mo sa kanya, pero kailangan mong makuha siya. Tumanggo si Luther, nasabi ko na sa tatay mo. Isinasantabi niya ang lahat para bumiyahe sa Kensington at dapat dumating bago magdilim. Nanatili si James kasama si Henry sa ospital buong hapon. Medyo maganda ang pangangatawan ni Henry kumpara sa karamihan, medyo gumaling ang kanyang katawan mula nang magkamalay siya, naging alerto at mulat na siya. Gusto niya ng sigarilyo. Si Whitney, na nag-aalaga sa kanya, ay tumanggi na hayaan siyang manigarilyo. Pagdating lang ni James ay naninigarilyo siya. Mabilis itong nagdilim. Umalis si James sa ospital ng militar upang bumalik sa mga kalahan. Kasabay nito ang villa ng Dons. Kasama ang isang pangkat ng mga bodyguard na kasama niya, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa paligid ng 50 taong gulang, siya ay medyo mataba at may napakalaki na balbas, na nagbibigay sa kanya ng masungit na hitsura. Kahit mukhang wild siya, maimpluwensyang tao siya. Siya ang overlord ng North. Sa lahat ng mga minahan sa Hilaga ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, nakaipon siya ng isang malaking kayamanan. Kasama sa kanyang mga operasyon ang mga minahan ng karbon, minahan ng ginto, minahan ng pilak, at minahan ng brilyante. Hanggat ang mga kalakal ay nagmula sa ilalim ng lupa, halos kontrolado niya ito. Tatay. Tumakbo si Cynthia patungo sa mukhang magaspang na lalaki at bumagsak sa kanyang mga bisig. Haha, Cynthia. Tawa ng tawa si Zane doon at binuhat si Cynthia. Sir, magalang na wika ni Luther sa kanya. Ibinaba ni Zane si Cynthia at tinanong, Luther, ang nagligtas kay Cynthia. Sino siya? Matapat na sumagot si Luther, ang kanyang pangalan ay James Caden. Binigyan niya si Zane ng masusing ulat, binanggit pa ang kasalukuyang kalagayan ng mga kalahan at tinanggihan ni James ang tseke na 10 bilyong dolyar. Oh, ganun ba? Mayroon pa bang mga tao na may kapangyarihang tanggihan ang 10 bilyong dolyar?
Mukhang nagulat din si Zane. Nagpout si Cynthia. Dad, niligtas niya ako. Wala akong pakialam sa ginagawa mo, pero gusto ko siya. Hinaplos ni Zane ang malasotla niyang itim na buhok at ngumiti. Huwag kang mag-alala. Kukunin ko siya para sa'yo. Luther. Yes, sir. Makipag-ugnayan sa mga pinuno ng Zenoses at Watsons at mag-set up ng appointment. Oo, sir. Agad na nag-ayos si Luther. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 502. Nakarating na si James sa bahay. Sa wakas ay umalis na si Lex at ang iba pa. Si Thea naman ay nagpalit ng anyo na damit. Naka-light makeup siya at inayos pa ang buhok. Ang dati niyang tuwid na buhok ay kulot at kulot na. Nakasuot siya ng v-neck na puting damit. Isang maselang kadena ang nakasabit sa kanyang leeg. Pinuno nito ang makinis na hanay ng kanyang makatarungang leeg. Hindi makaiwas ng tingin si James. Tumingin si James kay Thea. Hindi napigilan ang sarili na magtanong, "Are you going out, darling?" Tumango si Thea. Oo, gusto ni Zara na bilhan ako ng pagkain. Dahil malaki ang naitulong niya sa amin, tama lang na pasalamatan siya ng personal. Hindi pa kumakain si James, kaya ngumiti siya at nagtanong, "Pwede ba akong sumama?" Bakit hindi? Pumayag naman si Thea. Sige. Mula nang makauwi si James, hindi man lang siya nakakuha ng pagkakataong maupo bago siya muling umalis. Sabay silang lumabas ng bahay. Nagmaneho si James, paalis sa kanilang lugar. Darling, saan tayo pupunta? Sabi ni Thea, Joy Hotel. Sige. Nagtap si James para buksan ang kanyang navigation app at hinanap ang Joy Hotel bago tumungo. Kilala ang Joy Hotel sa Kensington. Kahit na hindi ito maihahambing sa The Gourmand, ang mga presyo sa Joy ay mas abot kaya, na nakakaakit ng mas maraming tao. Sa entrance ng Joy Hotel, isang matangkad at payat na babae ang nakatayo doon. Siya ay humigit kumulang 170 hanggang 180 sentimetro ang taas, nakasuot ng casual na damit. Nakatali ang itim niyang buhok na nakapusod, mukha siyang bata. Siya si Zara. Tumingin si Zara sa kaliwat kanan. Maya-maya, nakita niya sina James at Thea. Tumakbo siya palapit sa kanila at hinawakan ang kamay ni Thea. Thea, James, nandito ka rin. Napangiti si James, nabalitaan ko na may libreng kainan na pwedeng i-enjoy. Wala kang pakialam, di ba? Syempre hindi, masaya ako na magagawa mo ito. Napangiti si Zara. Nakipag-ugnay kay Thea, iginiya sila ni Zara papasok ng hotel. Tara, nagpa-reserve na ako ng table para sa atin, peak hour na ngayon, kaya wala nang available na kwarto. Nag-book na lang ako ng table sa hall. Hindi mahalaga, ikinaway ni James ang kanyang kamay. Pumasok na silang tatlo sa hotel. Iginiya sila ng waiter papunta sa table nila. Kinuha ni Zara ang menu at ipinasa kay James. Anong gusto mong kainin? Sa halip ay ipinasa niya ang menu kay Thea, sinabing, Darling, you pick. Kinuha iyon ni Thea sa kanya at umorder ng ilang ulam bago ibinalik ang menu kay Zara. Si Zara ang pinuno ng isang departamento sa Transgenerational. Dahil malaki ang sahod niya, umorder pa siya ng mga ulam para sa kanila. Mukhang nagpapasalamat si Thea. Zara, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, nasa lansangan na tayo. Alam ni Zara na darating ito. Napangiti siya. Huwag mo nang banggitin. Nakaupo sa gilid. Hindi umimik si James kundi nakinig sa usapan nila. Hindi nagtagal, inihain na ang mga ulam. Habang si James ay nagugutom, sinimulan niyang mag-shove ng pagkain sa kanyang bibig, walang pakialam sa hitsura niya. Sa kalagitnaan ng pagkain, may ilang binata na nakaistilong damit ang lumapit sa kanila. Nakilala ni Zara ang isa sa kanila. Ito ay ang kanyang admirer, si Francis. Kanina pa siya hinahabol ni Francis. Mukhang alam niyang dito siya kakain. Pagkapasok niya sa hotel ay agad siyang lumapit sa kanya. Tinatawagan ang kanyang mga kaibigan na comfortable sa mesa sa tabi ni Zara, lumapit ito sa kanya. Ngumisi ng malawak, sinabi niya, nagkataon lang, Zara. Nandito ka rin. Kumunat ang noo ni Zara, bakit ba lagi kitang tinatakbuhan kahit saan ako magpunta? Francis, may nakuha ka bang bumubuntot sa akin? Bakit ko gagawin iyon? Defensive naman si Francis. I swear hindi ko ginawa. Nagkataon lang. O baka naman tadhana na. Francis, sino itong kagandahan?
Bakit hindi mo kami ipakilala? Tumayo ang isang gwapong lalaki, nakatingin kay Zara, ngumiti siya at nagpakilala. Hello, maganda. Ako si Sean Bertrand. Ang aking ama ay si Charles Bertrand. Ang aming pamilya ay nagmamay-ari ng Abundant Group. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 503. Hindi tumigil si Sean sa pagpapakilala sa kanyang sarili, kahit na binigyan siya ng isang rundown ng kasaysayan ng kanyang pamilya. Hindi nagulat si Zara. Ngumiti si Francis. Bro, siya si Zara Hill, girlfriend ko. Dumilim ang mukha ni Zara. Umayos ka, Francis. Walang girlfriend dito. Maaaring hindi mo ako magiging girlfriend ngayon, ngunit balang araw magiging ikaw. Walang hiya si Francis. Malumanay niyang sinabi, maaga o huli, magiging girlfriend kita. Yo, hindi ba ito si Thea Callahan? Nang makita si Thea, nagliwanag ang mga mata ni Sean. Sa maikling panahon, naging sikat si Thea sa Kensington. Una, siya ay kilala bilang ang pinakamagandang babae sa Kensington. Tapos, kinutya siya ng lahat dahil sa walang kwentang asawa. Pagkatapos noon, nakipagtipan siya kay Xavier Watson ngunit sinira ito. Dahil dito, naghiganti ang mga Watson sa kanyang pamilya at naging dahilan ng pagkalugi nila. Ngayon, sila ay walang tao. Nanatili ang tingin ni Sean kay Thea, sabay dahan-dahan. Mukha siyang satisfied. Thea, balita ko nalugi na ang pamilya mo. Marami kang utang na babayaran. Bakit hindi ka sumama sa akin na uminom, at babayaran kita ng ilang milyong dolyar? Haha, nagtawanan ang ibang mga lalaki. Sean, hindi na milyon-milyon ang halaga ni Thea. Dapat siyang magpasalamat kahit na binayaran mo siya ng ilang daan para makisalo sa iyo ng pagkain. Kahit na matulog ka sa kanya, wala siyang karapatang humingi ng malaking halaga. Thea, bakit ayaw mo sa akin matulog? Bibigyan kita ng 30,000 dolyar. Ano sa tingin mo? Malupit siyang tinutokso ng iilan sa kanila. Mukhang malungkot si Thea. Galit na tinignan ni Zara si Francis at ang kanyang mga kaibigan. Mawala. Ibinaba ni James na kumakain ang kutsara at pinunasan ang bibig gamit ang napkin sa mesa. Bumangon siya nang walang sabi-sabi. Honey, anong ginagawa mo? Hinawakan siya ni Thea, at sinabing, pwede nilang sabihin ang kahit anong gusto nila. Ang kailangan lang nating gawin ay magpanggap na hindi natin narinig. Huwag ka ng gulo pa. Pamilyar si Thea sa ugali ni James. Sa tuwing may narinig siyang hindi niya sinasang ayunan, nagiging marahas siya. Siya ay nambugbog ng sapat na mga tao at gumawa ng sapat na gulo upang tumagal. Nagkaproblema ang mga Callahan dahil sa kanya. Tumayo si James at tumingin kay Francis, Sean, at sa iba pa. Lumapit siya sa kanila, humawak. Kwelyo ni Francis at binuhat siya. Inihagis niya si Francis ng ilang metro, kung saan bumagsak siya sa lupa at napaungol sa sakit. Pagkatapos noon, hinailan niya ang buhok ni Sean at sinandal ang ulo sa dingding. Agad na damyugo si Sean, ang kanyang pangitain na kulay abo ay binitawan ni James si Sean at nagsimulang sumipa. Ang iba sa kanila ay pinalipad. Si James ay mabilis, tumpak, at walang awa. Ang ilang mga lalaki ay bumagsak sa loob ng ilang segundo. Tinakpan niya ang kanyang mga kamay at umupo, na nakangiti kay Thea, na may mabatong ekspresyon sa kanyang mukha. Mas mapayapa ngayon. James, anong ginawa mo? Di ba sabi ko sa'yo umiwas ka sa gulo? Namutla si Thea. Lahat sila ay makapangyarihang tao. Lalo na si Sean, na anak ni Charles Bertrand. Ang Abundant Group ay pangalawa lamang sa Celestial at Longevity sa Kensington. Maya-maya lang ay sumugod ang mga security guard ng hotel. Isang malamig na boses ang nagtanong, sino ang nag-uudyok ng gulo? Kasama ng mga security guard ang isang lalaking nakasot. Nakatayo na sina Francis, Sean, at ang kanilang mga kaibigan. Idiniin ni Sean ang kanyang kamay sa kanyang ulo, na may dugo. Galit na galit siyang umungal, Mr. Rivers, baliin mo ang paa niya. Ang ina-nager ng Joy Hotel ay isang lalaking nagngangalang Dominic Rivers, na nagutos, gawin mo. Ilang gwardya ang nag-awit ng kanilang mga dekoryenteng baton, nag-aaway na maunahan si James. Ipinatong ni Jotnes ang kanyang kamay sa mesa at pinatong ito. Sinipa niya ang unang dalawang tao na pinakamatapang. Bumagsak sila sa lupa, umuungol sa sakit. Tapos, umatake siya.
Paanong ang sino man sa mga security guard ay magiging katapat niya? Sa loob ng 1 minuto, lahat sila ay nakahiga sa lupa sa sakit. Si Jotnes ay mukhang hindi nakatali. Nandito lang siya para kumain. Bakit lahat ng tao ay nagpumilit na galitin ang kanyang asawa? James, ikaw na piraso ng lace, patay ka. Kinuha ni Sean ang ilang napkin at idiniin ito sa kanyang ulo. Itinuro niya si Jaggies, na sinasabing, malaki ang problema mo ngayon. Malaki ang problema mo ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 504. Napatingin si Dominic sa mga security guard na nakahandusay sa sahig. Galit na galit siya. Bata ka, patay ka. Saan ka man galing, patay ka agad kapag nanggugulo ka sa Joy Hotel. With that, tumawag siya. Boss, may nanggugulo sa hotel. Ito ay si James Caden, ang manugang ng mga kalahan. Dahil peak hour noon, ang hotel ay puno ng mga kainan. Sa biglaang kaguluhan, lahat sila ay nagsitakas, nag-aalala na sila ay masangkot din sa gulo. Iilan lamang sa mga mas matapang ang nagtagal upang manood mula sa malayo. Ang ilan sa kanila ay nag-record pa ng insidente gamit ang kanilang mga telepono. Si Thea ay mukhang walang magawa at walang pag-asa. Si James ay isang mahusay na tao ngunit mahal niya ang karahasan ng kaunti. Alam niyang pinoprotektahan siya nito, ngunit hindi paraan ang pagbugbog sa mga tao. Nagdulot pa ito ng gulo sa kanyang pamilya. Kung hindi umarte si James sa Watsons, wala sa ganitong sitwasyon ang pamilya niya. Sa kabilang banda, mukhang relax na relax si Zara. Alam niya na si James ang Black Dragon. Kahit nagbitiw na siya pa rin ang tunay na may-ari ng transgenerational group. Ang mga taong ito ay ilan lamang sa mga walang kabuluhan na nagmula sa mayayamang pamilya. Wala nang pakialam si James sa kanila. Ang may-ari ng Joy Hotel ay si Zach Zenos. Ngayon, isang mahalagang tao mula sa Hilaga ang darating upang tingnan ang mga pinuno ng Zenoses at Watsons. Sa ikatlong palapag ng hotel, magkasunod na nakaupo si Richard Zenos, ang kasalukuyang pinuno ng Watsons Joseph, at ang may-ari ng Joy Hotel Zach. Nakaharap silang tatlo sa isang lalaking magaspang ang mga gilid na may kahanga-hangang balbas. Isang magandang babae na nakaitim na damit ang umupo sa tabi niya. Sila Zane at Cynthia doon. Sa likuran nila ay nakatayo si Luther. Napatingin si Zan sa Watsons at Zenoses. Walang ingat, sinabi niya, nabalitaan ko na lumaban ka sa mga kalahan at naging dahilan ng pagkabangkarote nila. Kumunat ang noo ni Richard. Bakit may isang taong kasing halaga ng pagtatanong niya tungkol sa bagay na ito? Ang kasalukuyang pinuno ng Watsons na si Joseph ay nagsuot ng isang mamamatay tao na ekspresyon. Malamig na sabi niya, nakuha ng mga kalahan ang nararapat sa kanila. Nasa kamay nila ang dugo ng kapatid ko. Ang aking pamangkin ay nasa ospital pa rin, naka-wheelchair sa buong buhay niya. Ito ay simula pa lamang. Papatayin ko ang bawat miyembro ng kalahans ng dahan-dahan. Hindi inaasahan ni Zane na magiging ganito kakomplikado ang awayan sa pagitan ng mga kalahan at Watsons. Nakikipagpulong siya sa mga pamilyang ito na umaasang maresolba ang kanilang mga isyo, na nag-iisip na tulungan si James mula nang mailigtas niya ang kanyang anak. Isang beses na iniligtas ng manugang na lalaki ng Callahan's James ang aking anak na babae. Maaari mo bang hayaan ang bagay na ito bilang isang pabor? Sinabi ni Zane ang layunin ng kanyang pagbisita. Dumilim ang mukha ni Richard. Zane, sino ka kay James? Oh, curious naman si Zane. Aniya, wala akong alam. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Sabi ni Richard, siya ang Black Dragon na nawalan ng posisyon. Noong siya pa ang Black Dragon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para supilan ang 5 Provinces Business Alliance at bumili ng transgenerational New City sa napakababang presyo. Tumango si Joseph at idinagdag, sobrang gulo ni James para sa pamilya ko. Hindi magiging madali na bitawan ang lahat ng ito. Sa wakas ay nahuli na ni Zane. So siya ang Black Dragon. Sinasabi ng alamat na ang kanyang lakas ay walang kapantay at ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay walang kapantay. Ang lahat ng ito ay totoo. Hindi nakakagulat na wala siyang pakialam sa 10 bilyong dolyar. Siya ang may-ari ng transgenerational. Nagulat din si Cynthia. Hindi niya inaasahan na ang kanyang tagapagligtas ay ang Black Dragon. Ang dating general ng Southern Plains. Hindi ba siya patay?
Hindi ba siya namatay sa Mount Thunder Pass sa kabila lang ng Southern Plains? Ilang araw na ang nakalipas, nagluksa ang bansa para sa kanya. Paanong buhay pa siya? Matapos malaman ang tunay na pagkatao ni James, natagpuan ni Zane ang kanyang sarili sa isang atsara. Ito ay isang mahirap na isyo upang malutas. Kung siya iyon, lalabanan niya si James hanggang kamatayan. Kung ito ay pang-araw-araw na isyo, sigurado siyang malulutas niya ito. Gayunpaman, ito ay tumakbo ng masyadong malalim. Kahit na siya ay medyo makapangyarihan sa Hilaga, ang Five Provinces Business Alliance ay nakikialam din. Nawala siya sa kanyang iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, "Mga Ginoo, paano natin ito malulutas ng mapayapa?" "Hindi pwede. Imposible." Sabay na nagsalita sina Joseph at Richard. "Nakikita ko. Kung ganoon, kalimutan mong dumaan ako." Walang ibang sinabi si Zane kundi tumayo. "Tara na." Maya-maya lang ay nakatanggap ng tawag si Zack. "Sige, nakuha ko." Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, sinabi niya, "Tay, may nanggugulo sa hotel." "Oh, sino ta?" tanong ni Richard. Napatingin si Zack kay Zane na aalis na, nag-aalangan. Sa wakas, sinabi niya, "Si James pala." Smack! Ipinatong ni Richard ang kamay sa mesa at tumayo. B****. Hindi pa nga ako nakakagawa ng kahit na anong aksyon, andito siya nanggugulo sa hotel ko. Tingnan natin kung ano ang nangyayari. Napakunot ang noo ni Zane nang marinig ang usapan. Hinatak ni Cynthia ang braso ni Zane. "Dad, nangako ka na si James ang magiging personal kong doktor." Naguguluhan si Zane. Kung sino pa man ito, magagawa niyang kumbansihin ang mga ito. Gayunpaman, ito ay ang Black Dragon, ang dating general ng Southern Plains at isa sa 5 commander ni Saul. Gitling. Kahit nagbitiw na siya pa rin ang may-ari ng Transgenerational Group. Bakit niya papakinggan si Zane? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 505. Cynthia. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Nagsimulang magdinding si Cynthia. "Sige, bumaba na tayo at tingnan natin." Sa unang palapag ay tiningnan ni James sina Sean, Francis, at ang manager ng hotel na si Dominic. Sinabi niya, "Inaasahan kong makita kung paano mo ako tapusin." "Pasensya na." Humakbang si Thea, bakas sa mukha niya ang paghingi ng tawad. Yumuko siya ng malalim at humingi ng tawad. "Mr. Leland, Mr. Bertrand, pasensya na. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad sa ngalan ni James." "Darling, anong ginagawa mo?" Hinayla ni James pabalik si Thea, bakas sa mukha niya ang inis. "Bakit ka humihingi ng tawad? Sila ang dapat mag-sorry." Malamig na sabi ni Sean, "Sa tingin mo ba sapat na ang paghingi ng tawad, Thea? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hindi pa ito tapos. Hindi ako magpapahinga hanggat hindi namatay si James." Maya-maya lang, may grupo ng mga tao na bumaba ng hagdan. Agad namang lumapit si Dominic kay Zack, sabay turo sa mga security guard sa sahig at saka kay James. "Siya po, boss." Ang manugang na lalaki ng mga kalahan, si James. Muling nagbago ang mukha ni Thea nang makita kung sino ang lumapit. Tapos na. Ang Watsons at ang Zenozes ay impyerno pa rin, nakatuon sa paghihiganti, at muli nilang natapakan ang mga daliri ng Zenozes. Patay. Patay na sila. Nakita din sila ni James. Ang mga Zenozes ay nagpakita na bago pa man siya pumunta sa kanila. Ngayon, lulutasin niya ang mga problema ng mga kalahan minsan at para sa lahat. "Mahal, umuwi ka na." "Ano? Paano ako makakaalis ngayon?" Sa sobrang pag-aalala ni Thea ay halos maluha-luha siya. Sinimulan niyang yumoko ang kanyang mga tuhod, nagpaplanong lumuhad at humingi ng tawad sa mga Zenozes. Hinawakan siya ni James at pilit na hinayla patayo. Sabi niya, "Zara, iuwi mo na si Thea." "Nakuha ko." Tumanggaw si Zara, alam niya ang totoong pagkatao ni James. Walang dapat alalahanin. "Tere na Thea." Hinawakan niya si Thea at nagsimulang maglakad. "James." Tawag ni Thea. Ngumiti si James sa kanya. "Sige na, magiging maayos din ako." Hindi rin sila pinigilan ng mga Zenozes, hinayaan si Zara na umalis kasama si Thea. Napatingin si Zack sa mga security guard na kakadating lang. Sabi niya, "Ilabas lahat ng customer. Babayaran ng hotel ang lahat ngayon."
Ang mga gwardya ay nagsimulang magpastol ng mga tao ng sabay-sabay. Lumapit si Cynthia at hinawakan ang braso ni James, puno ng pasasalamat ang mukha nito. Nagkita tayong muli. Ikaw ang dating general ng Southern Plains, ang Black Dragon. Fan ako. Itinulak ni James ang kamay ni Cynthia sa kanya. Girl, kilala ba kita? Ako ay may asawa. Ingatan mo ang sarili mo. Hindi gaanong mahalaga si Cynthia, Mr. Lumapit si Zane sabay lahad ng kamay. Ikinagalak kitang makilala. Ako ang ama ni Cynthia. All thanks to you today, otherwise Cynthia. Walang ingat na iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Huwag mo nang banggitin, James. Nagnganga ang mga ngipin ni Joseph, tinitigan si James na may galit sa mga mata. Tumingin si James sa kanya, nagtanong, at sino ka? Maingat na binigkas ni Joseph ang bawat salita. Joseph Watson. Kapatid ko si Gavin, at pamangkin ko si Xavier. Oh, isang mano sa labot na sagot ang ibinigay ni James. Ikaw ang Watsons. Bibisitahin sana kita at ang mga Zenoses, ngunit iniligtas mo ako sa problema. Dahil nandito tayong lahat, solusyonan natin ito minsan at para sa lahat. Sa nakalipas na ilang araw, hinahabol ng Watsons at Zenoses ang mga kalahan. Pinaplano ni James na lutusin ang mga isyong ito pagkatapos ng medical conference. Gayunpaman, tulad ng mangyayari sa kapalaran, maaari niyang lutusin ito ngayon. Makapal ang tensyon sa hangin. Humakbang si Zane at sinubukan silang payuhan. Mga Ginoo, maaari ba nating lutusin ito ng mapayapa? Hindi. Si James ang unang sumagot. Umabant na rin siya. Kaagad, hinawakan niya si Joseph at itinaas mula sa lupa. Umuungal, kung may anumang bagay na hindi ka nasisiyahan, lumapit ka sa akin. Bakit kasali ang mga kalahan? Itinaas niya si Joseph at itinapon ito ng ilang metro. Malakas na bumagsak sa lupa si Joseph, umuungol sa sakit. Bago pa man magawa ng mga gwardya, natamba na ni James sina Zach at Richard. Sa wakas, tumugon ang mga gwardya at inatake si James. Gayunpaman, hindi sila kalaban para sa kanya sa loob ng 1 minuto. Lahat ng tao sa hotel ay nasa lupa. Ilang tao na lang ang naiwan na nakatayo. Napatingin siya sa lahat ng nasa sahig. Malamig niyang sinabi, kung lalapit ka sa akin, lalaruin ko ang laro mo. Kung hahabulin mo ang mga kalahan at ang aking asawa, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Bawiin ang utos ng pagpatay sa mga kalahan, kung hindi ay patay ka bukas. Itinaas ni James ang kanyang braso. Ang mga pilak na karayom ay inilabas. Natagpuan nila ang kanilang mga marka kina Joseph, Zach, at Richard. Lahat sila ay umuungol sa sakit sa lupa. Ngumiti si James kay Zane. Magkita tayo sa paligid. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 506. Lahat ng tao sa Joy Hotel ay nasa lupa, umuungol sa sakit. Sina Zane, Cynthia, at Luther na lang ang natitira na nakatayo. Kahanga-hanga, huminga ng malalim si Luther. Napakarami kong narinig tungkol sa Black Dragon. Talagang nabubuhay siya sa kanyang reputasyon. Alam ko, sabi ni Zane. Napaka-impressed niyan. Ang lakas ng Black Dragon ay walang kapantay at ang kanyang mga medikal na kasanayan ay walang kapantay. Tatay, napatingin si Cynthia kay Zane na nanlalaki ang mga mata. Mukhang nagbitiw si Zane. Siya ang Black Dragon. Ano ang magagawa ko? Tara, uwi na tayo. Sa labas ng hotel, tumanggi si Thea na umalis. Alam niya kung ano ang kaya ni James. Wala sa kanila ang magiging katugma niya. Nag-aalala siya na nagdudulot pa ito ng gulo sa kanyang pamilya. Habang pinipiga niya ang kanyang mga kamay, lumabas si James. Isang sigarilyo ang nakasabit sa kanyang bibig. Sa kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, siya ay tumingin ganap na relaxed. Mahal. Nagmamadaling lumapit si Thea, nag-aalalang nagtanong, ayos ka lang ba? Napangiti si James. Akala mo ba may mangyayari sa akin? Tara, uwi na tayo. May nataman ka ba? Ano ang lahat ng ito tungkol sa pananakit ng mga tao? Nabubuhay tayo sa isang lipunan kung saan may mga batas. Napag-usapan ko ito sa kanila. Mga sibilisadong tao, kaya nakikinig sila sa akin. It's alright now, walang pakialam na sabi ni James. Hindi siya pinaniwalaan ni Thea. Nagpumilit siyang pumasok para tingnan. Ano ang makikita? Tara, uwi na tayo.
Hinawakan ni James si Thea habang nagpapalam kay Zara. Zara, tiwala akong mahahanap mo ang daan pa uwi. Bye Thea. Bye James. Kumaway si Zara. Iginiya ni James si Thea sa malapit na parking lot at nagmaneho pa uwi. Sa pagbabalik, tinanong niya siya. Patuloy na giit ni James, huwag kang mag-alala, wala akong nataman. Nang marinig niya iyon, nabuhayan ng loob si Thea. Pagkaalis ni James, lahat ay ipinadala sa ospital. Kasabay nito, ang Watsons, Zenoses, Lelands, at Bertrands ay nagtipon sa ospital. Hindi masyadong maganda ang kalagayan ni Mr. Zenos. Ang ilan sa kanyang mga function sa katawan ay lumalala sa isang kahangahangang bilis. Base sa kalagayan niya ngayon, 1 linggo na lang ang kanyang mabubuhay. Mr. Hindi rin maganda ang takbo ni Watson. Ang ilan sa kanyang mga organo ay nagsimulang magsara. Nang marinig ng mga pamilya ang sinabi ng doktor, nagngangalit ang mga ito. Dapat mamatay si James. Patay na ang tito ko dahil sa kanya. Nasa ICU pa ang pinsan ko. Ngayon, inatake niya ang tatay ko. Hindi ako mapakali kung hindi ko siya papatayin. Parehong nanumpa ang pamilya na papatayin si James. Nagsimula agad sila sa isang diskusyon. Sa huli, nagpasya silang gamitin ang batas laban sa kanya. Hindi na si James ang Black Dragon. Ni-record ng mga kamera ang lahat ng kanyang mga kilos sa Joy Hotel. Hindi nag-aksaya ng oras, nag-report agad sila sa pulisya. Pumunta ang mga pulis sa hotel at kumuha ng ebidensya. Nang magkaroon na sila ng matibay na patunay, pumunta sila sa Callahan's para arestuhin si James. Nakauwi na si James. Si Gladys at Benjamin, na nasa ospital para bisitahin si David, ay bumalik. Naiwan si Alisa para alagaan si David. Nakaupo silang lahat sa bahay. Knock knock knock, may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Thea. Natigilan siya. Ang mga ganap na armadong pulis ay nakatayo sa pintuan, hawak ang kanilang mga baril at badge. Isang pulis na nasa katanghaliang gulang ang nagpakita sa kanya ng warrant of arrest. Malamig na sabi niya, ito ay warrant of arrest. Nasa bahay ba si James Caden? Ah, oo, siya nga. Takot na tumanggo si Thea. Tara na. Nagutos ang nasa katanghaliang gulang na pulis. Isang grupo ng mga pulis ang sumugod. Pagkakita pa lang nila ng pulis, nagtaas ng braso sina Gladys at Benjamin. Si James, nakaupo sa sopa, naninigarilyo, ay nakasimangot nang makita ang pulis. James Caden, pinaghihinalaan mong nagdulot ng sinasadyang pinsala sa maraming partido. Sumama sa amin upang tumulong sa mga pagsisiyasat. Tulad ng sinabi ng nasa katanghaliang gulang na pulis, may ilang pulis na sumugod at nakatutok sa kanila ng mga baril kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 507. Tumayo si James. Pagtayo niya, hindi sinasadyang umatras ang mga pulis. Bago ang paglalakbay, nakita nila siya sa pagkilos. Siya ay isang walang awa, mapanganib na tao. Inilabas ni James ang kanyang mga braso. Lumapit sa kanya ang ilang pulis na nakaposas, pinagdikit ang kanyang mga kamay. Dalhin mo siya. Kinuha si James. Nagsimulang umiyak si Thea. Nang makita niya ang pulis, nagulat siya. Then she realized na baka may nambugbog si James sa hotel. Honey. Napatingin siya kay James na ngayon ay nakaposas. Nangingilid ang luha niya. Huminto si James at tumingin sa kanya. Napangiti siya. Huwag kang mag-alala. Pumunta sa common clinic bukas ng umaga at hanapin si May. May espadang nakatago sa ilalim ng kama sa isang lihim na kompartimento. Kunin si May para dalhin ang espada sa istasyon ng pulis. Umalis na si James pagkatapos nun. Buhu! Sigaw ng puso ni Thea. Sa police station. Sa silid ng interogasyon, nakakaf si James. May 2 pulis sa harapan niya. Ang isa sa kanila ay lalaki, ang isa ay babae. Medyo bata pa sila, malamang nasa 20s na sila. May hawak na panulat ang babaeng pulis. Paulit-ulit niya itong pinay-hit bago ibinagsak ang palad sa mesa. Umungol siya, James Caden, hindi mo pa rin ba aminin? Ngumiti lang si James. Ano ang inaamin ko? Sinabi ng babaeng pulis. Anong ginagawa mo sa Joy Hotel mamayang alas 8 ng gabi? Oh, yan ba ang tinatanong mo? Walang ingat na sabi ni James. Nagturo ako ng leksyon sa ilang tao gamit ang aking mga kamay. Agad na gumawa ng note ang pulis.
Tanong ng babaeng pulis, ano ang ginawa mo? Gabayan mo kami. Ilang galaw si James. Ganito lang, lahat sila natambas sa lupa. Hindi pa ako nakakagamit ng kahit anong lakas. Napakahina nila. Hoy, kayo. Ipinapayo ko sa iyo na palayain mo ako sa lalong madaling panahon. Malamig na sabi ng policewoman, James, kilala mo ba kung sino ang inatake mo? Inatake mo ang Watsons, ang Zenozes, at ang Bertrands. Tapos ka na para. Humanda kang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa likod ng mga bar. Ngumiti lang si James. Pagkatapos ng interogasyon, dinala siya sa lock-up. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa Zenozes at Watsons, na ipinaalam sa kanila na inaresto nila si James at nagtanong tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Parehong pumayag ang mga pamilya na hayaan si James na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng mga bar. Hanggat siya ay nasa kulungan, madaling ma-aksident. Parehong hiniling ng pamilya na kasuhan din si James. Batay sa ebidensyang mayroon sila, walang takas si James. Noong gabing iyon, mahimbing na nakatulog si James sa lock-up. Si Thea naman ay hindi nakatulog. Madaling araw, umalis siya ng bahay para sa common clinic at nahanap ang Mayo. Umiiyak si Thea, na nagsasabing, naaresto si James. Sinabihan niya akong kunin ka at binanggit ang isang espada sa clinic. Ito ay nasa isang lihim na kompartimento sa ilalim ng kama, at gusto niyang dalhin mo ito sa istasyon ng pulisya. Nalilito si May Sword. Anong espada? Pumunta siya sa likod na kwarto at binuhat ang kutsan. Natuklasan niya ang isang mahabang kahon, binuksan niya ito upang makita ang isang piraso ng itim na tela. Inilabas niya ito. Nakabalot ito sa isang espada. Binuksan niya ito. Ano? Natigilan si May. Ito ba ang Blade of Justice? Dahil dati siyang isang assassin, siya ay may kaalaman, na kailangang matuto ng maraming bagay. Alam niyang si Saul ang may Blade of Justice. Sa bawat dinastiya, ang espadang ito ay kumakatawan sa pinakamataas na awtoridad. Matapos may set up si Saul, naipasa rin ang espada. Ito ang pinakamataas na awtoridad sa Saul, at walang batas ang makakapagpawalang bisa rito. Alam ni May na ang espadang ito ay nahulog sa kamay ng general ng Black Dragon Army ilang taon na ang nakararaan. Nang mamatay ang dating Black Dragon sa labanan, binawi ng hari ng Saul ang espada. Nang gawing general si James, ibinigay sa kanya ng hari ang Blade of Justice. Sa Blade of Justice, walang makahawak kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 508. Nang makita niya ang matalas na espada, bumilis ang tibok ng puso ni May. Ito ay ang Blade of Justice. Ang mismong parehong kumakatawan sa batas ni Saul. Ang tibak ay may kapangyarihang maglagay ng sinuman sa paglilitis. Isang tao lamang ang may kapangyarihang humawak ng espadang ito. Si James iyon. Kahit nagbitiw na si James, kanya pa rin ang espada. Ano ito? Napatingin si Thea sa espadang nasa kamay ni May, hindi napigil ang magtanong. Wala. Umiling si May, mabilis na pinalitan ang espada sa lalagyan nito at binalot ito ng itim na tela. Ang pagligtas kay James gamit ang espada ay wala sa tanong. Sapat na ang alam niya para maunawaan kung ano ang kinakatawan ng espada. Ito ay ang batas. May kapangyarihan itong litisin ang mga nakatakas sa batas o ang mga nasa itaas nito. Ang mismong pag-iral ng espada ay isang alamat. Noong si Saul ay nasa infantry pa nito, ilang general ang nagpetisyon na tanggalin ang espada, nag-aalala na ito ay masyadong malakas. Gayunpaman, nagpa siya ang hari na panatilihin ito. Alam ni May na kung gagamitin niya ang espada para iligtas si James, labag ito sa lahat ng kinakatawan ng espada. Magkakaproblema sila kapag may nahuli nito. Huwag kang mag-alala, Thea. Gagawa ako ng ideya para iligtas si James. Ibinalik niya ang espada sa orihinal nitong lugar. Ang Blythe King lang ang makakapagligtas kay James ngayon. Nang ligtas ng may tago ang espada, sinabi niya, umuwi ka na, Thea, lalabas na ako. With that, umalis na siya. Nagmaneho siya patungo sa lugar ng militar ngunit napahinto siya doon. Wala siyang choice kundi tawagan si Henry at ipaliwanag ang mga bagay-bagay. Gising na si Henry. Nakahinga siya ng maluwag. Inaresto ng mga pulis si James. Kaya ano? Ito ay walang kahihinatnan. Carelessly, sinabi niya, huwag kang mag-alala tungkol dito.
Maaaring nagbitiw si James, ngunit siya ang Black Dragon na kanyang nakipaglaban sa ating bansa. Isa pa, nasa kanya ang Blade of Justice, kaya magiging maayos siya. Ito ay simbolo ng pagkilala mula sa Hari ng Sol. Henry, pinag-uusapan natin ang Blade of Justice. Ito ang pinakamataas na batas ni Sol. Ginagamit ito laban sa mga kriminal, hindi para iligtas ang sariling balat. Si James ay nasa malaking problema ngayon. Hindi natin alam kung gaano karaming tao ang nakatitig sa kanya. Kung gagamitin natin ang Blade of Justice, ihahayag natin ang ating kamay. Sinuri ni May ang sitwasyon. Mas maganda kung hayaan natin ang Blythe King ang humawak nito. Nasa entrance na ako ng military area, pero pinigilan ako. Napaisip si Henry at sumang-ayon kay May. Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Tinawag niya ang Blythe King. Nang malaman ito ng Blythe King, agad niyang inimbitahan si May sa lugar ng militar. Sa opisina ng Blythe King sa lugar ng militar, binigyan siya ni May ng masusing ulat. Na may seryosong ekspresyon, sinabi ng Blythe King, ito ay hindi magandang panahon para gamitin ang Blade of Justice. Ito ay bagay ng alamat. Kung gagamitin niya ito para iligtas ang sarili niya, isisiwalat niya ang lahat ng maaaring ipetisyon ng people in the capital para bawiin ang Blade of Justice, mawawala ang lahat kay James. Commander, kailangan mong iligtas si James. Ikanaway ng Blythe King ang kanyang kamay, alam ko na ang gagawin. Umuwi ka na. Oo, sir. Tumalikod na si May para umalis. Naglabas ng utos ang Blythe King na imbestigahan ang lahat tungkol sa pag-aresto kay James. Maya-maya, nakuha na niya ang sagot niya. Pinakamabuting hindi siya makita, kaya inayos niya na pumunta si Daniel sa ospital at bisitahin ang Watsons at Zenoses. Sa sandaling utos ito ng Blythe King, nagpalit si Daniel ng simpleng damit at nagtungo sa ospital. Sa isang ward sa ospital, nakahiga si Joseph sa kama, 1 pulgada mula sa kamatayan. 45 taong gulang pa lamang siya, ngunit mukhang mas matanda siya sa kanyang edad. Sa loob ng isang gabi, pumuti ang kanyang buhok. Ang Watsons ay galit na galit sa pag-aalala. May pumasok na nagsabing, Mr. Watson, humihiling ng pagpupulong si Daniel Highsmith mula sa militar. Pasukin mo siya, sabi ni Joseph, mas mahina ang boses niya kaysa dati. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 500. Pumasok si Daniel, sinulyapan niya si Joseph na nakahiga sa kama at walang sinabi. Inaresto ng Watson si James. Base sa video clip lang, nakakasigurado ka bang may kasalanan si James? Alam mo kung sino siya. Maliit lang itong hadlang para sa kanya. Ang payo ko ay hayaan mo na ito. General Highsmith, napakaraming problema ang naidulot ni James sa aking pamilya. Paano ko ito hahayaan? Mahinang sabi ni Joseph na puno ng galit ang mukha. Walang ingat na sinabi ni Daniel, para maaresto si James, iaalay mo ba ang iyong buhay? Ang mga medikal na kasanayan ni James ay ang pinakamahusay. Walang makapagliligtas sa iyo ngayong nilason ka na niya. May ilang araw ka na lang. Pag-isipang mabuti. Kung pipiliin mong bitawan ito, matutulungan kita at magsasabi ng magandang salita kay James. Kasabay nito, ipinapayo ko sa iyo na ihinto ang paghabol sa mga kalahan. Napaisip si Joseph. Si James ay hindi kapani-paniwala. Maging ang makabagong gamot ay hindi nakapagpagaling sa kanya. Gusto niyang mamatay si James, pero ayaw niyang mamatay. As a favor to you, kakalimutan ko na. Hanggat ginagamot ako ni James, lalayuan ko rin ang mga kalahan. Tumalikod na si Daniel para umalis. Sa halip ay pinuntahan niya si Richard. Sinabi niya kay Richard ang parehong bagay na sinabi niya kay Joseph. Takot din mamatay si Richard. Ayaw niyang mawalan ng buhay ng ganoon lang. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya siyang hayaan ang buong bagay na dumausdes, hanggat pinagaling siya ni James. Salamat kay Daniel, nalutas ang usapin. Sa lock-up sa police station. Mahimbing pa rin ang tulog ni James. Umalangaw-ngaw ang mga yabag sa labas. Bumukas ang grill. James. Pumasok si Daniel. Nagising si James, bumangon mula sa kahoy na kama. Nang makita niya si Daniel ay kumunot ang noo niya. General Highsmith. Napangiti si Daniel. Ang Blythe King ay naabisuhan tungkol sa mga kamakailang insidente. Sa palagay niya ay dapat mong iligtas ang Blade of Justice para sa isang mas matinding sitwasyon.
Kung gagamitin mo ito ngayon, makakatakas ka, ngunit ang mga tao ay magsisigawan tungkol dito at magpepetisyon na bawiin ang espada. Humikab si James. Kailangan niya ng sigarilyo. Bigyan mo ako ng sigarilyo. Mabilis na gumawa ng isa si Daniel, sinindihan, at ipinasa kay James. Pagkatapos, sinabi niya, nakumbinsi ko ang Watsons at Zenoses na hayaan na ang lahat, at titigil na rin sila sa paghabol sa mga kalahan. Malaya ka nang umalis, pero James, pwede bang maawa ka at hayaan mo na rin ang mga Zenoses at Watsons? Bumuga ng sigarilyo si James. Hindi ko gustong makipagtalo sa kanila. Kung titigil sila sa paghabol sa mga kalahan, patatawarin ko sila sa pagkakataong ito. Sa ganitong paraan, James. Magalang na sumenya si Daniel. Umalis si James. Dinala siya ni Daniel sa ospital. Gamit ang ilang pilak na karayom, pinagaling niya sina Joseph at Richard, pinahintulutan silang mabuhay. Pagkatapos noon, maingat niyang sinabi, "Let me make myself clear. Ikaw ang pinakamahusay na makitungo sa akin kung mayroong anumang bagay na hindi ka nasisiyahan. Don't you dare go after my wife or her family." Sina Gavin at Xavier ang mga unang halimbawa. Ulitin mo ulit ang parehong pagkakamali at hindi ako magiging mabait. Tumalikod na si James para umalis. Pagkalabas niya ng ospital, pinauwi niya si Daniel. Sa Calahans, nag-aalalang tumatakbo si Thea. Knock knock knock. May kumakatok sa pinto. Nagmamadali siyang lumapit para buksan ito. Nang makita niya si James, yamakap siya sa kanya at umiyak. "Honey, nakauwi ka na. Nakauwi ka na." Inakbayan siya ni James at ngumiti. "Sabi ko naman sa'yo walang dapat ipag-alala. Oh, magsisimula na ang medical conference ngayon. Ang lahat ng mga doktor ay natipon sa medical street ngayon. Tingnan natin ito at kunin ang pamagat ng, ang pinakamagandang doktor." "James, basura ka. Anong ginawa mo kahapon?" Umalangaw-ngaw sa buong bahay ang galit na boses ni Gladys. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 510. Lumapit sa kanya si Gladys na nasa balakang, sinabing, "Maging tapat ka, o huwag mo nang isipin ang muling pagtapak sa bahay na ito." Naka-insign si James. "Ma'am, wala lang. Nagkamali ang pulis. Kung may nagawa ba akong mali, sa tingin mo ba bibitawan nila ako pagkatapos lang ng isang gabi?" "Sigurado ka ba?" May reserbasyon pa rin si Gladys. Natakot siya nang makita niya ang nangyari kahapon. Confident na sinabi ni James, "I promise everything's okay." Gayun din, maraming nangyayari sa medical street ngayon. Gusto mo bang sumama, Mama? Pasa ako. Paano siya magiging interesado pagkatapos nito? Napakaraming nangyari kamakailan, at nasa ospital pa rin si David. Pumasok ka at pag-usapan natin ito. Hinayla ni Thea si James papasok sa bahay at isinara ang pinto sa likod niya. Pumasok si James at umupo sa couch. Tumingin siya kay Benjamin. "Dad, gusto mo bang pumunta?" Naintriga si Benjamin. Ang sabi ng alingaw-ngaw ay ang partikular na medikal na conference na ito ay mas nakakagulat kaysa karaniwan. Maraming sikat na doktor ang dumalo, kasama na ang mga internasyonal. Napatingin siya kay Gladys at umiling. "Palagay ko hindi." Walang ibang sinabi si James. Tumingin siya kay Thea at sinabing, "Darling, go get change. Pupunta tayo sa medical street." Okay. Pumunta si Thea sa kwarto niya. Naglabas ng sigarilyo si James at nagsimulang manigarilyo muli. Knock knock knock. May kumatok ulit sa pinto. Sinabi ni Gladys, "James, kunin mo ang pinto." Sumunod si James nang makita niya si Lex, hindi niya maiwasang magtanong, "Lolo?" Pumasok si Lex at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni James, puno ng pasasalamat ang mukha nito. "James, salamat. Salamat." Napangiti si James. Lumapit si Gladys sa kanila, halata sa mukha niya ang pagkalito. "Tay, ano pong nangyayari? Masyado pang maaga para magpasalamat. Ano ang ginawa ng basurang ito?" Emosyonal, sinabi ni Lex, "Kakatawag lang ng korte. Inilista nila ang pagbabawal sa aming villa, at lahat ng aming mga ari-arian ay nailabas na. Hindi na natin kailangan pang bayaran ang utang natin." Oh. Mukhang naguguluhan pa rin si Gladys. Tumingin siya kay James, nagtatanong, at ano ang kinalaman nito kay James? Natigilan si Lex. "It's all thanks to James, di ba?" "Ito ba?" Napatingin si Gladys kay James.
Kinamot ni James ang ilong niya at tumango. Tama iyan. Sina Howard, John, at ang iba pang pamilya ay sumama rin kay Lex. Wala sa kanila ang naniniwala na nalutas ni James ang lahat ng kanilang mga problema. Kung ganoon kalakas si James, hindi sana sila sasanduan ng Watsons at Zenoses. Pinutol ni Tommy si James ng isang masamang tingin, mukhang nandidiri. James, tigilan mo na ang pagmamayabang. Kung nalutas mo ang aming mga problema, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Paano mo nagawa? Napatingin ang lahat kay James. Humalaklak si James. Natalo ko ang Watsons at Zenoses. Ang sakit ay isang mahusay na motivator. Ang ginawa ko lang ay banta sila ng kamatayan kung susundan kanila. Habang nagsasalita siya, gumawa siya ng ilang gestures. Ha, ginawa ko iyon, at lahat ng bodyguards ay bumaba. Parang nandidiri si Tommy. Hindi siya naniwala ni isang salita sa bibig ni James. Ang Watsons at Zenoses ay maimpluwensyang, makapangyarihang mga pamilya. Walang paraan na matatakot sila kay James. Walang naniwala kay James. Ipinapalagay ni Lex na nalutas ni James ang kanilang mga problema dahil siya ang nag-asikaso sa kanilang tirahan at sa Montgomery. Now that he thought about it, baka wala namang kinalaman si James dito. Lolo, mga tiyo, lumabas si Thea mula sa kanyang silid na may bagong palot na damit. Tinanong niya, bakit ka nandito? Jolnes sinilid, pinapaalis tayo ng mga Walsons at Zenoses. Ibinalik din ng hukuman ang lahat ng iyong negosyo at pinalaya ang lahat ng iyong mga ari-arian. Ang iyong mga problema ay opisyal na nalutas. Ah, talaga. Tuwang-tuwa si Thea kay Happy. She asked, what happened? Paano ito na-resolve sa isang gabi? Tanong ni Gladys. Thea, saan kayo nagpunta ni James kagabi, at ano ang ginawa mo?